po lahat ng magsasalita dito at banal na Espiritu, kayo po ang siyang maglagay ng mga salita mo sa puso ng bawat taong makikinig dito, God. Lord, kayo na po ang siyang bahala at patuloy po kayong magpaalala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ibabahagi ko po ay matatagpuan po. Kung may Bible po kayo, pwede niyo po akong sundan. Meron din pong Bible sa cellphone. Sabi niya po dito sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Sabi niya po dito, "Remember now thy Creator in the days of your youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them." Sabi sa Tagalog, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang masamang araw at ang taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Sabi po sa aking binasa, alalahanin mo ang may lalang sa iyo. Sino po ba ang sino po ba ang naglalang sa atin? Hindi po ba ang Diyos? So sabi niya dito, alalahanin natin. Bakit sinabi niya dito? Bakit pinaalala na sa Book of Ecclesiastes na alalahanin mo ang Panginoon? Bakit niya sinabi doon? Or saka lang po ba natin naaalala ang Panginoon kapag Biyernes Santo? Saka lang po ba natin naaalala ang Panginoon kapag tayo po ay may sakit? Sabi niya po dito, bakit kailangan ipaalala ng Panginoon, ipaalala ng Book of Ecclesiastes na alalahanin mo ang Panginoon? Bakit? Sabi niya dito, sino ba, sa panahon natin ngayon, sino ba ang mga nakakaalala na lang sa Diyos? Sabi niya dito, number 1, ang mga taong may problema lang. Di pa po ba pag may problema tayo, lalo na kung napakabigat na problema, ang tinatawag po natin, Apo, tulungan na. Dahil sabi niya dito, number 2, ang mga taong may sakit. Yung mga naka-bedridden at wala nang magawa, ang hinahanap nila ang Diyos. Ang inaalala nila ang Diyos. Then sabi niya dito, pangatlo, makaka-relate tayong lahat dito, ang mga taong wala ng pera. Sabi niya dito, Lord, wala na akong pera. Panginoon, wala na akong pera. Diba? Pero sabi niya sa Ecclesiastes 12 verse 1, alalahanin mo ang Panginoon sa panahon ng iyong kabataan. Makikita niyo po ang mga kabataan ngayon, malakas, maliksi. Ibig sabihin po, habang may lakas pa po tayo, alalahanin po natin ang Panginoon na siyang lumikha sa atin. Na siyang dahilan kung bakit nakatayo tayo, nakaupo, o ano mang ginagawa natin ngayon. Siya yung dahilan kung bakit nandirito tayo. Sa panahon ng iyong kabataan, habang malakas pa tayo. Dahil hindi po natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 24 na ang laman o ang tao ay katulad ng damo o bulaklak na lalanta kinabukasan. Ang flesh po natin o ang katawan po natin, sa ayaw man po natin o sa gusto, mapupunta po yan sa mamamatay po ang katawan na ito. Kaya marami pong natulog nang hindi na po nagising. Marami po akong kakilala o mga kasama namin na natulog lang, hindi na po nagising. Kaya sabi nga sa Ecclesiastes, alalahanin natin ngayon, hindi pa bukas, o hindi natin kailangan ipagpaliban ng pagkilala sa ating Panginoon. Ngayon pa lang alalahanin mo, malakas ka pa. Kaya pa po nating magtinda, kaya pa po nating maglakad, kaya pa po nating tumakbo. Habang tayo ay may lakas pa, alalahanin po natin kung sino po ang may lalang sa atin. Hindi po natin alam kung kailan kukunin ng Diyos ang buhay natin. Sabi nga sa logic, meron tayong alam na hindi natin alam. Alam natin
Ito ang sagot dyan, sa logic na yan. Meron tayong alam na hindi natin alam. Alam natin na mamamatay tayo, pero hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung kailan. Kaya nga ang lingkod ng Diyos, kami po ay the voice of the New Birth Christian Church. Kami po ay kinasangkapanan ng Diyos para isigaw na alalahanin mo ang Panginoon habang hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Ang mga lingkod po ng Diyos, hindi po napapagod na ibahagi ang salita ng Diyos ng libre. Marami pong nangangaral ng salita ng Diyos, may bayad. Pero ang totoong lingkod ng Diyos hindi po nagpapabayad. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang siyang isinisigaw po namin. Kaya sabi niya po dito, habang tayo ay kaya pa nating paglingkuran ang Diyos, ay lumapit na tayo sa Kanya. Dahil, sabi niya dito, sino man ay, sa Mateo chapter 6 verse 27, sino man ay hindi makapagdudugtong ng buhay. Hindi po natin kayang dugtungan yung buhay natin, na kapag ang katawan na ito marupok na, hindi po natin kayang dugtungan. Kahit ni katiting na oras, hindi po natin kayang dugtungan yung buhay natin. Kaya, magpasalamat po tayo sa Panginoon, binibigyan niya po tayo ng pagkakataon upang tayo po ay muling bumalik sa Diyos. So, ayun po ang aking maibabahagi. Alalahanin po natin ang Diyos habang tayo po ay malakas pa. Habang tayo po ay nakatayo pa. Dahil kapag tayo nakahiga na lang at wala nang magawa, saka na lang natin maaalala ang Diyos. Ayaw na po ng Diyos yung ganon. So, alalahanin po natin ngayong oras na ito, hindi po bukas, ngayong oras na ito, alalahanin natin ang Panginoon. So, ayun po ang aking maibabahagi, dudugtungan na lang po ng susunod na magbabahagi sa atin. Okay po, salamat po Sister Leia. At meron din po gusto mag-share, Sister Lovely. Ayan. Okay po. Siya po ay medyo nagsasanay lang din po. Ayun po, isang magandang hapon po muli sa ating lahat. Ako nga po pala si Lovely from the Voice of the New Birth. Meron po kaming simbahan dito po sa Nagtupakan. I came from Muntinlupa, Alabang, kung alam niyo po yun. So, ito po yung desire ko na sumama sa kanila upang makapagbahagi rin po ng salita. Pagamat malayo man po, pero gusto ko po, ang desire ko po kasi ay gusto ko pong mag-share po ng salita ng Diyos. Katulad po dito, meron po ako i-share na isang verse lang po, pero ito po yung tumatak talaga sa akin na matatagpuan sa James 4:14. Ang sabi po dito, kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakoy napapawi. Para ngayon po, nagsishare po kami ngayon, pero bukas hindi natin alam kung saan tayo. Katulad po ng may sakit, di mo alam kung hanggang saan ka. Maitatanong mo na lang sa sarili mo, ano ba yung purpose ko sa mundo na paulit-ulit ng ganito? Work, bahay, magsasaya, mag-iinom, tapos darating sa isip, dumarating na itatanong mo sa sarili mo, asan ba ang patutungo, Lord? Bakit pa ikot-ikot at bakit niyo po ako nilikha dito sa mundo? Ano ba ang purpose ko? Kasi ang buhay natin, napaka-bless po natin kung aabot po tayo ng 100 plus or above. Kasi sa panahon po ngayon, dahil sa mga chemicals na hinahalo sa ating mga pagkain, ang buhay ng tao ay umiikli, nagkakaroon ng iba't ibang sakit, cancer, or ano man po yun, or lumilevel up pa sa cancer. So matatanong mo lang talaga sa sarili mo na, Lord, ano po ba ang purpose ko sa mundong to? Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ako mabubuhay. Tinanong ko rin sa sarili ko yun kasi paulit-ulit nagkasakit ako, pero
nag-desire ako sa puso ko, Lord, gusto ko maglingkod sa'yo kasi umuulit yung buhay kong ganito. Work, bahay, work, bahay. Pero matatanong sa sarili ko hanggang saan ka lang kung, Lord, saan ba ako tutungo kung sa impyerno ba o ano. Pero isa lang po ang sigurado na pupuntahan natin. Ayun po, ay maglingkod ka sa Lord kasi walang nakakapagsabi kung saan mapupunta ang tao. Pero common na sa atin yung may impyerno sa langit. Pero isang bagay lang po yung nakakapagsigurado sa atin iyon ay kay Kristo. Kung tatanggapin mo siya ng buong puso mo, hindi ka mangangamba kasi alam mo may tagapagligtas ka, alam mo may Savior ka, na alam mo kapag namatay ka, ay may Diyos ako, may kapayapaan ako sa puso ko. Kaya po ang sabi sa verse ng James 4:14, hindi mo alam ang bukas. Kung ngayon, yung kasama mo nagkakape, pero bukas, pagkakapihan na natin siya. Ngayon, nag-uusap tayo, bukas, pagkikwentuhan na natin siya kasi ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero ito lang po yung tumatak sa akin, na sana po tumatak din po sa inyo, na para tayong mga, isang itlap lang tayo sa mundong to. Bukas, ngayon nag-uusap tayo, bukas, hindi na natin alam kung saan tayo. Kaya po, sa mga narito ngayon, napaka-bless po natin dahil nakakarinig po tayo ng mga ganitong salita. Kasi minsan yung ibang sa SOCMED or social media, nakikita natin doon hindi na yung iba nade-depression, na-depress sila, then nagbigti sa puno ng mangga kasi sa panahon ngayon, ang mahal na ng bilihin. Yung iba, walang work, nadidepress sila kasi yung anak nila humihingi sa kanila ng pera, hindi nila maibigay. Nawawala sila ng kapayapaan. Minsan, kumakapit na lang sila sa pagkitil ng buhay nila kasi hindi na nila alam kung saan sila pupunta. So, yun lang po, na sana po, maintindihan nyo po ang James 4:14 na ulitin ko po ulit yung verse na sana po tumatak din po sa inyo. Kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi po. Ay po, maraming salamat po. Sana po tumatak sa inyo itong verse na to na sana ma-realize nyo kung saan kayo patutungo. Pero isa lang po ang sigurado ko ay tanggapin si Jesucristo, manalig at magsimba. Then sumali po kayo sa Bible study kung kayo man po ay nabibigatan. Isa lang po ang makakatulong sa inyo ay po ay si Jesucristo. Maraming salamat po. Okay po, salamat Sister Lovely. From Muntinlupa po siya. Ang susunod po na mag-share po ay from Kabiling Tarlac din. Ano po siya? Teacher po siya ng elementary, binago ng Panginoon. At ngayon po ay kasama din po sa nag-mission. Dahil wala naman po klase, kaya nakakasama po sa mission dito sa Cagayan Valley po. Kaya tinatawagan ko po si Ma'am Miriam. Hello. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. I'm Sister Miriam po ng Kamiling Tarlac. Ito po yung kagalakan po namin na may bahagi ang salita ng Diyos. So sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not be perished but have eternal life." So paano malalaman ang pagmamahal ng Diyos kung walang magbabahagi ng Kanyang mga salita? So isang paraan po namin na maipakita ang pagmamahal namin sa kapwa ay malaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So, lagi ko pong ini-illustrate ito sa pagbabahagi ko po ng salita ng Diyos. Yung may dalawang mag-ama, magkasama ang mag-ama, sabi ng kanyang ama, may lumilipad or may dumaan na eroplano, sabi niya, "Anak, tignan mo yung eroplano. Napakalaki, diba?" Sabi ng ama. Sabi ng anak, tumingin siya sa eroplano. Sabi mo, "Papa, malaki ang eroplano. Bakit ang liit naman ang nakikita ko?" Isang araw, dinala ng ama sa airport ang kanyang anak. Pinakita niya or inilapit niya ang kanyang anak
sa eroplano. Nakita ng anak, totoo nga na malaki ang eroplano, tatay. Paano ko po maihahambing sa ating spiritual na pangunawa? Di po natin makikita ang kalaki ng pagmamahal ng Diyos sa atin kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Ganun po, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos kung tayo ay malapit sa Kanya. So, paano tayo maging malapit sa Kanya? First, kailangan po natin ng pananampalataya. Ang pananampalataya is gift of God. Kaloob ng Diyos sa atin. Ang pananampalataya ay hindi mo, sinabi mo, tinanggap mo na. No, mga kapatid. Ang pananampalataya, ito ay kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos na kung tayo ay handang tumanggap at magpakumbaba na tanggapin ang salita ng Diyos, tayo ay pagkakaluban ng faith o pananampalataya mula sa Diyos. Nais ko lang pong ibahagi o share ang buhay po namin mag-asawa nung hindi pa po kami nakakakilala sa Diyos. Sabi nga ni Sister Lovely kanina, ang alam po namin ang buhay lang sa mundo, magtrabaho, kumain, parang ganon, routine lang natin matulog. Pero dito pinaunawa sa amin ng Diyos na hindi lang po yun ang purpose po natin sa mundong ito. Nais po natin na makasama ang Diyos, pero ang gawa po ba natin ay makadiyos. So dito sa ating papag-aralan sa oras na ito, ay ituturo or matututunan natin kung paano tayo maging malapit at kung paano magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Sabi nga, ang pananampalataya ay paniniwala sa salita ng Diyos, sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? So, pakikinig ng salita ng Diyos. Paano mabubuo ang pananampalataya kung wala tayong napapakinggang salita ng Diyos? So, sabi niya sa Efeso chapter 2, verse 8 and 9, sabi po niya, sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Manampalataya or pananampalataya, yung requirements para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kanino po tayo mananampalataya? Sa tanging Panginoong Hesukristo lamang. Sabi po niya, at hindi ito'y mula sa inyong sarili. May nababahaginan po kami mga salita ng Diyos. Sabi na, mabait naman ako, alam na namin ang salita ng Diyos. Iba po yung alam at saka yung naisa sa buhay at ginagawa, sinasampalatayanan natin ang salita niya. And then, tuloy ko po, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kapag ang tao ay walang pananampalataya sa Diyos, napipilitang gumawa ng mabuti. Ito, kuminsan nag-aantay ng kapalit. Amen? Pero sabi nga, kapag ikaw ay sumampalataya sa Diyos, ito ay yung kusa na nagagawa mo ang mga bagay na mabuti. Iyan ay ang bunga ng Espiritu, bunga ng iyong pananampalataya sa Diyos kung bakit nakagagawa ka ng mabuti para sa iyong kapwa. Amen? Sabi po niya dito, ang pananampalataya ay hindi isang bagay na pinaghihirapan o pinipilit, kundi ito ay isang regalo ng Diyos.
Kapag mayroon kang pananampalataya, ibig sabihin, kumikilos sa'yo ang Diyos. Amen po? So, kumikilos ang Diyos sa atin kapag may pananampalataya po tayo. Yung presensya niya, nararanasan na kung saan kahit may problema, hindi po natin nararamdaman kasi ang Diyos nandyan po para sa atin. I-share ko lang po ang karanasan namin bilang mag-asawa. Noong hindi pa, noong mga nagdaang mga taon, akala ko ang buhay po namin ay hindi na mabubuong pamilya. Sabi ko kay Lord, Lord, bakit ganon? Naglilingkod naman ako, bakit may ganitong pamilya meron ako? Pero sabi niya sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Kahit may mga pagsubok na pinagdadaanan kami, ako ay active na magbahagi ng kanyang mga salita. Nagsishare pa rin ako ng salita ng Diyos, pero hindi ko namamalayan ang mga problema na pinagdadaanan namin, ang Diyos ang gumagawa upang maging maayos ito. Yun po ko bilang isang Kristiyano. Amen? So, sabi din niya sa Hebrews chapter 11 verse 6, ngunit kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan siya. Amen? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. So ano mong ibig sabihin nito? Hindi natin maaaring mapalugod ang Diyos kung wala po tayong pananampalataya sa Diyos. Hindi sapat ang mga mabubuting gawa o pagsunod sa mga utos. Hello. Ayan. So, sabi po niya, hindi maaaring mapalugod ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. Madimay ayon ni Apo Diyos, no madi tayo mamati kanya na. Awan ipamati tayo kanya na. Di po ba? Sabi nila, naamukon nga dati Apo Diyos. Amen? Pero gaano nga ba natin kakilala ang Diyos? Isinuko ba natin ang buhay natin sa Diyos? Sabi nga, kapag tayo ay sumunod sa Diyos, ibigay natin hindi lang 1/4, hindi lang 3/4 ang ating buhay. Buong buhay ang ibibigay sa Diyos. Amen po? So, ang alam ko noon, ang buhay, parang ganito lang po, yung papasok ako sa umaga, magturo sa mga bata, yun lang po yung nais ko noon, magsweldo. Pero, eto yung natutunan ko sa pananampalataya sa Diyos. Saan kaya tutungo ang aking kaluluwa pagkatapos ng buhay na ito? Kung ang mga anak natin ay pinaghahandaan natin para sa kanilang kinabukasan, tayo naman kaya kapatid, saan o anong paghahanda meron sa ating kaluluwa? Kaya nga, dapat palakasin ang ating pananampalataya upang ang nais ng Diyos na buhay na walang hanggan ay maranasan ng bawat isa. So, ang
sino mang lumalapit sa Diyos ay kailangang maniwala na ang Diyos ay totoo. Amen? So, kailangan natin maniwala na siya ay buhay, makapangyarihan, at kabahagi o siya yung nangunguna sa ating buhay. Amen? So, yun po ang pangalawa na sinasabi kung paano tayo magkaroon ng pananampalataya. And number 3 is, kailangan din natin maniwala na gagantimpalaan niya ang mga taos pusong nagsisihanap sa Kanya. Hinahanap po ba natin ang Diyos? Amen? Nararanasan pa ba natin ang presensya ng Diyos? Bago maranasan ang mga bagay na iyon, kailangan munang mabuo ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. And sabi niya, ang pananampalataya ay susi para mapalapit sa Diyos at para makasumpong ng Kanyang pabor. Ano po yung ibig sabihin? Hindi lang sapat na siya ay kilalanin mo, kapatid, kundi dapat tayong maniwala sa Kanya at magtiwala na siya ay tapat sa Kanyang mga pangako. Kapatid, bakit ka nabubuhay pa o binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para mabuhay sa mundong ito? Isang napakalaking pribilehiyo mo, kapatid, kapag ang mga salitang aming ibinabahagi sa oras na ito, ikaw ay tumimo, ikaw ay sumunod, saliksikin ang salita ng Diyos, masusumpungan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Sa ayaw man at sa gusto natin, tayo ay mawawala sa mundong ito. Ito yung nawawala sa atin. Akala natin, pagkatapos ng buhay na ito, wala na. Ang laman na ito o ang katawang lang na ito ang mawawala, mga kapatid. Ang espiritu mo at kaluluwa, saan patutungo ang iyong kaluluwa. So, dapat paghandaan mo kung saan ito patutungo. Sabi nga, ang kaligtasan ay magsisimula sa pananampalataya, pakikinig ng salita ng Diyos. So, sapay na po mga kakabsat, tamadi tayo nga balbaliwalaon, wano ignore iti sao ti Diyos. Taga po, ti Kanya na nuapay nabibig tayo tatanga kanito. So, hininga, angis tayo kakabsat, utang tayo kinaapo Diyos. Iso nga, aji lang nga ba nagdakulon ngay pagpasalamat tayo kinaapo Diyos. Sapay na kuma kakabsat, tadagitoy nga may share me, kun may biyag tayo, kun agtalinaot, dagiti puspuso tayo. Puspuso tayo. Naimbag na bigat tayo amin, kun agyaman kami, dada kayo. Okay po, salamat po, Madam Lilian, sa iyong pag-share. Opo, talagang kailangan po talaga nating manampalataya sa Diyos. Amen. Dahil ang Panginoon ay patuloy na nagpapaalala sa atin upang sa ganun ay makita natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Talagang naimbag ni ako, biyag tayo, apa, kita. Marami ng mga sakit na dumapo sa katawan natin. Bakit binubuhay pa tayo ng Diyos? Mula nung bata tayo, or siguro marami ka ng aksidenteng naranasan, bakit binubuhay ka pa rin ng Diyos? Dahil may purpose nga po ang Panginoon, ang Diyos na manliligtas sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, kailangan po talaga natin marinig ang salita ng Diyos at hanapin po ang salita ng Diyos upang sa ganun, maunawaan natin yung purpose ng pagkalikha ng Diyos sa buhay natin, yung apay agad to'y tayo
itilubong, kapsat. Bakit nag-exist tayo sa mundo ito? Ang ibig sabihin lang yan, may plano ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya ang Word of God ay nagpapaalala sa atin upang sa ganon ay pagbalik loob po tayo sa Diyos at kilalanin po natin siya bilang ating tagapagligtas ng ating buhay. Okay, bago po tayo manalangin, gusto ko lang din pong basahin po sa inyo yung sinasabi po dito sa Biblia, sa Bagong Tipan. May sinasabi po siya dito sa dalawang pinakamahalagang utos. Kung ang Old Testament, may sinasabi pong 10 utos, dito po sa New Testament, parang binuod niya, parang pinaka-total niya, parang ganoon po. Parang yun ang pinakamahalaga na po. At sabi niyo po dito, sa dalawang pinakamahalagang utos, sa Marcos chapter 12, verse 29, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ito daw po ang pinakamahalagang utos, yung dalawa. Ano po yung sabi niya po dito? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo. Amen. Yung pangalawa po, sabi niya doon, ibigin mo ang iyong kapwa. Pero hindi kaya ng tao yun na kapag hindi maayos ang ating relasyon sa Diyos. Hindi mo kayang mahalin ang Diyos. Bakit? Tayong mga tao makasalanan, yung Diyos banal. Hindi pwede magsama ang banal at makasalanan. Hindi pwede. Hindi mo kayang abutin ang Diyos dahil nasa taas siya. Pero ang Diyos ang umabot sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ na napako sa krus, at yun po yung mga pinalabas po ng mahal araw, pinapalabas sa TV, The Passion of the Christ, inabot ng Diyos ang tao dahil nahulog sa kasalanan. At naging bukas ang impyerno dahil sa kasalanang minana po natin. Pero salamat sa Diyos, gumawa ng paraan. Romans chapter 5 verse 8, ipinadama ng Diyos atin ang kanyang pag-ibig. Kailan po? Nung si Jesus ay ipinako sa krus. Tignan niyo po. Pos ng mga anghel sa langit. Hello? Pos ng mga anghel sa langit. Ipinako sa krus. Bakit? Imbis na tayong ipako sa krus kasi tayo gumagawa lagi ng kasalanan, di ba? May umako dahil nakita niya. Mga kapatid, na tayong mga tao papuntang impyerno dahil sa kasalanan na taglay natin o namana natin. Grabe yung mana natin eh. Dapat okay na sana yung mana natin, pera, kayamanan, di ba, sa mundo ito? Pero ang mana natin, kasalanan, yung ginawa ng ating mga ninuno si Eva at Adan sa Garden of Eden. Mga kapatid, lahat ng tao, kaya sabi ng Biblia, lahat ng tao nagkasala. Pero salamat sa Diyos, gumawa ng paraan. Kaya maraming mga nagse-celebrate, pagmahal na araw, ipinapakita sa TV si Jesus, yung mga nagpapanata, tama mga kapatid, nagbubuhat-buhat din ng cross, ay pinapakita na may Jesus na napako sa cross 2,000 years ago na nakakaraan. Dahil sa iyon, dahil sa atin yun, dahil ayaw ng Panginoon na tayo po ay mapahamak balang araw sa apoy ng impyerno. Kahit gaano kasipag natin, kahit gaano ka kadiskarte sa mundong ito, ikaw na ang pinakamagaling, matalino, maraming naimpok na kayamanan sa mundong ito. Sabi ng Biblia, kung makuha mo man ang kayamanan ng sanlibutan ito, kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa, walang kabuluhan lahat ang mga pinagpakuran natin. Kung may impyerno pa lang naghihintay sa atin. Pero salamat sa Diyos. Gumawa ng paraan. Si Jesus na napako sa cross. Kaya kailangan habang tayo may binubuhay ng Diyos, kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon mo. Ang sabi ng mga kasama natin kanina, sumampalataya tayo sa Kanya. Have faith in God. Amen? Dahil kaya ka nga po, buhay tayo, buhay pa tayo ngayon para kilalanin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas po natin. Amen? Doon po tayo sumampalataya kasi tayo mga tao, normal sa atin ang sinasampalataya natin, reliyon. May reliyon tayo, pero hindi na babagong buhay natin, di ba? Ganyan po tayo. May mga kakilala tayong religyoso, pero yung kanilang mga bibig, ang sasamang lumalabas sa kanilang mga bibig, di ba? Religyoso siya, pero hindi nakikita ang buhay ng Diyos sa kanya. Bakit? Reliyon lang ang kanyang sinampalatayan. Pero yung Diyos sa lumikha ng langit at lupa, hindi niya sinundan. Amen. Ito ang nangyayari sa panahon po natin ngayon. Kaya ang Diyos gumagawa ng paraan upang iparating sa atin ang salita ng Diyos. Siya mismo ang kailangan natin.
Dahil siya po yung may kakayanan, balang araw na tayo po'y iiwas doon sa apoy ng impyerno. Totoo po ang impyerno. Paulit-ulit na sinasabi po ng Holy Bible, totoo po ang impyerno. Sa Lucas chapter 16, may kwento po doon ng isang mayaman, ng isang pulubi, si Lazaro. May kwento po yun kapag meron po Bible sa bahay nyo. Tignan nyo po yung nakarecord doon, totoo po yan. Nakarecord po doon na isang mayaman na nagpakasal sa mundong ito, napunta sa apoy ng impyerno, nagdurusa doon. Kaya habang binubuhay pa tayo ng Diyos, mga kapatid, huwag natin ibuhos ang panahon natin, ang time natin sa pagtatrabaho lamang. Hindi po masamang magtrabaho, pero magkaroon dapat tayo ng relasyon sa Diyos o paglilingkod sa Diyos. Idinalapit mo ang buhay mo sa Diyos. Amen? Maging maka-Diyos, muling ibalik sa Diyos, talikuran ng kasalanan at kilalanin siya. Kaya yung binasa po natin, ang sabi sa binasa natin sa pinakamahalagang utos ng Diyos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Amen? Kaya ito yung panahon, Lord, paano kita mamahalin? Yun po, mag-pray ka, Lord, paano ba kita mamahalin? Kaya yung mga narinig po natin na una kanina, Sister Lovely, si Madam Miriam, Sister Rayan, may mga trabaho yan, pero may hinahanap ang puso nila sa paglilingkod, may hinahanap ang kanilang buhay na dapat nilang mahanap at ang Diyos po ay gumagawa ng paraan upang mahanap po natin. Amen? Mas maganda yung nagtatrabaho ka, nagbi-business ka, nakasama mo ang Diyos, yung pinakamahalagang maganda. Amen? Kasi ipupuos mo ang panahon mo sa kakatrabaho, pag-aaral, pagbi-business, pagbe-negosyo, na hindi ka man lang nagbigay ng panahon sa Diyos na lumikha ng buhay natin. Mga kapatid, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit, lupang, karagatan, maging buhay natin. Anytime, kung pinahinto niya ang ating hininga, anong mangyayari sa atin? Di ba po? Kaya kailangan natin magbalik loob sa Diyos. Lord, paano ba natin siya mahalin? Di ba? Ang pagmamahal, mga kapatid, hindi lang salita, Lord, I love you, Lord, hindi ganun. Hindi sa salita dapat nakikita sa gawa. Amen po, katulad po sa asawa mo, kung may asawa tayo, di ba? Hindi sapat yung salita na I love you. Di ba? I love you, darling. I love you, honey. Hindi po kailangan merong gawa. O, i-date ko din, di ba? I-date ko rin siya, paminsan-minsan, di ba? Ganun po. Doon natin pinapakita ang pagmamahal. Ganun din po sa Diyos, mga kapatid. Totoo po ang tinuturo ng Biblia, may langit at may impyerno. Tayo po yung namimili kung saan po tayo pupunta balang araw. Tayo po ang namimili. Kaya piliin mo yung pinakamahalaga sa lahat. Yes, mahalagang magtrabaho. Mahalaga ang pahalagahan ng pamilya. Mahalaga rin po yun. Pero may mas pinakamahalaga kung bakit pa tayo nabubuhay sa mundo ito. Amen? Kaya sabi po sa nabanggit kanina ng ating madam, so John chapter 3 verse 16, For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, ay pinadalang ang buktong na anak na si Yesu Kristo, nang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Yung sinasabi niya, hindi mapahamak, may impyerno po talaga, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya kay Jesus Christ na napako sa krus ng Kalbaryo. Doon po tayo lahat tumingin. Lahat tayong mga tao, tignan mo si Jesus. Si Jesus Christ na napako sa krus ng Kalbaryo. Siya yung titignan natin, siya yung talagang kilalanin natin sa mundong ito. Amen? Dahil kapag tayo mo ay kinuha na ng Panginoon sa mundong ito at hindi mo nakilala si Jesus, Jesus Christ sa buhay mo, hindi mo pinaghari sa puso mo, ay isang kakilakilabot na pangyayari sa buhay yun, sa buhay ng tao. Bakit? May apoy ng impyerno na naghihintay sa atin. Kilalanin mo siya. Bakit? Nasa kanyang eternal life. Nasa kanyang pagpapatawa, magbibigay ng kapatawaran sa atin. Nasa kanyang magbibigay ng paglilinis sa ating mga karamihan sa kasalanan na kay Jesus. Kahit gaano pa karami, kalaki na kasalanan na gawa natin, kapatid, kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus, tinalikuran mo ang kasalanan mo, pinagsisihan mo ang kasalanan mo sa ng Biblia, parang hindi ka nagkasala. Ganun po yung ibig sabihin ng justification. Na kahit marami kang kasalanan, pero dumating yung panahon na sumuko ka sa Kanya, humingi ka ng tawad sa Kanya, ang kalalagayan mo, mga kapatid, parang hindi ka nagkasala. Yun ang meaning ng justification. Parang hindi ka nagkasala, pero totoo, marami kang nagawang kasalanan. Pag dumating yung time na kapag lumapit ka na sa Diyos. Amen. Yung pagsusuko natin sa Panginoon. Amen. Pag tumating yung panahon na ibababa mo na ang iyong sarili, hindi na yung ikaw yung mataas, hindi na ikaw yung
hindi na ikaw yung Diyos sa buhay mo, ikaw yung hari sa buhay mo, hindi na. Pag tumating yung panahon na ibinababa mo na yung sarili mo at ang Diyos na ang pagkahariin mo sa buhay mo. Amen. Doon lang makakilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya, ang nangyayari, mayroong pagbabago ang mangyayari sa buhay ng tao pag ganun. Amen? Kaya mga kapatid, habang binubuhay pa tayo ng Diyos, kilalanin po natin siya. Amen? Dahil hindi natin magugustuhan balang araw sa huli ng buhay natin kung hindi mo nakilala si Jesus sa buhay. Katulad ng lalaking mayaman sa Bible, sa Lucas chapter 16. Pag sabi ng Bible, napakayaman niya, pero hindi siya kayang iniligtas doon sa apoy ng impyerno ng kanyang salapi. Opo. Hindi siya kayang iniligtas doon. Hindi siya kayang iniiwas doon ng kanyang salapi, ng kanyang pera. Mga kapatid, ang kailangan natin, kilalanin mo si Jesus. Amen. May layunin ng Diyos sa buhay natin. Tingnan niyo po, gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Dumaan ang COVID. Ang daming inani ni Satanas ng COVID. Maraming nawala sa mundong ito nung COVID. Salamat sa Diyos dahil hindi tayo yung isa doon. Hindi mo ba pwede pasalamatan ng Diyos, di ba? Napakabuti ng Diyos. Bakit? Tapos yung sinasabi nilang mga biro-biro po nila na, hindi, masamang damo naman ako. Diba, sabi nila, masamang damo, mahirap mamatay. Hindi po yung ganon. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang tayo po'y magsisi sa kasalanan at tumalikod. Yun po yung pinaka-meaning po kung bakit yung sinasabi natin masamang damo, diba? Mga kapatid, nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na magsisi. Kasi may impyerno, nagbibigay ang Diyos ng chance. Amen? Na tayo po'y sumuko sa Diyos. Yan ayaw ng Panginoon, hindi natutuwa ang Diyos na tayo po ay may impyerno balang araw. Amen? Kaya magandang hapon po sa ating lahat. Nawa po, encourage ko po kayo na hanapin niyo po ang salita ng Diyos. Amen? Magbigay po tayo ng panahon sa Diyos. Sa Bible, pwede po kayo mag-download ng Bible. Kaya kung gusto niyo makinig lang, may nadadownload po sa cellphone na audio Bible, na makinig po kayo. Amen? Kapag wala kang ginagawa, pwede po gawin yun. Amen? Na kahit hindi ka nakapasok sa loob ng church ng Sunday, at least kapag may naririnig ka, napapaalalahanan tayo sa mga nagagawa natin, sa mga sinasabi ng bibig natin, amen, na itutuwid tayo ng Word of God, amen. Kaya sa pagparito po namin sa hapong ito, hindi upang manghingi ng pera, hindi po, upang mag-alok ng reliyon, hindi rin po, ng sekta o ng grupo, hindi rin po. Ipinaparating po namin sa inyo ang salita ng Diyos na mahal po tayo ni Jesucristo, amen. Huwag nating baliwalain yung pagkapako ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Hindi madali yun. Hindi madali po yung ipako sa krus. Sabi ng Bible, no beauty. Yung mukha ni Jesus, no beauty. Ibig sabihin, kung may ilong siya na magandang, siguro, bali-bali na yun. Yung mata, hindi na makikilala ang mukha. Yung talang original. Lahat ng pinakakahihiyan na tinanggap si Jesus yun. Bakit? Ang totoo po yun, hupot-hupad siya. Ikaw nga lang yun, hinubarang ka lang ng short sa tabi ng daan eh. Nakakahiya. Yung original daw po talaga, hupot-hupad siya. Yung lahat ng kahihiyan, tinanggap ni Jesus dahil sa'yo, dahil sa atin. Pinungpong siya, dinadilati ko siya sa likod, lahat ng laman niya, di ba? Kaya wag po natin baliwalain yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa atin yun, mga kapatid, nag-alay ng buhay siya para sa iyo, para hindi ka balang araw mapunta sa apoy ng impyerno, kaya kailangan mo siyang kilalanin. Amen! Kaya yun po, ang ilagay po natin sa isip po natin, pagpula ngayon, ilagay mo sa isip at puso mo, ayaw kong pumunta sa impyerno, kaya kailangan mong kilalanin si Jesus Christ. Amen? Ayun ang pinakamagandang prinsipyo natin. Ayaw kong pumunta ng impyerno. Kaya kailangan mong kilalanin si Jesus Christ. Amen? Kilalanin mo si Jesus Christ habang binubuhay pa ako ng Diyos. Kasi hindi lahat ng tao sa mundong ito, pagkising ng umaga may buhay pa. Araw-araw maraming namamatay. Araw-araw din sa buong mundo, may mga ipinapanganak. Pero darating ang panahon na kapag tayo na yon. Hello? Pag hindi natagpuan ang buhay ni Jesus sa loob natin, sa puso natin, wala ang buhay ng Diyos, eternal life, mga kapatid. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ, sana hindi ka na ipinanganak. Bakit? May apoy ng impyerno na hinintay. Ang apoy, ang talagang
impyerno po ay para lang talaga kay ano yun, sa mga fallen angels. Para kay Satanas lang talaga yun. Pero dahil nagkasalang tao, nagkaroon sa loob ng tao ng pagre-rebelde, kasalanan, ang impyerno para lang sa mga lumalaban sa Diyos. Pero dahil may buhay ni Satanas sa loob ng tao, kaya ang tao din lumalaban na ngayon sa Diyos. Kaya ang tao mapapa-impyerno din dahil sa ganung buhay o karakter na namana natin kay Satanas. Yun ang nais ni Jesus Christ sa mundo ito na wasakin sa buhay natin. Ano yun? Yung buhay ni Satanas na minana natin. Amen? Sa pamamagitan ni Jesus, sa pagsusuko mo ng buhay sa Kanya, wawasakin niya yun. Amen? Wawasakin ni Jesus Christ yung buhay ni Satanas sa atin. Amen? Yung karakter, yung ugali ni Satanas na minana natin, wawasakin niya ni Jesus Christ sa buhay natin. Amen? Kaya habang binubuhay pa tayo ng Diyos, kilalanin mo siya. Pagbigay ka ng panahon sa Diyos. Tayo po'y manalangin, let us pray. Ako po ay mananalangin po sa inyo. Ilapit natin ang ating buhay sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan po natin magbalik loob sa Diyos, kilalanin siya bilang Panginoon po natin. Dahil sa mga panahon na ito yung mga sinyales na malapit na paparito siya sa mundo ito. Sabi ng Biblia, ang kanyang pagparito, the second coming of the Lord Jesus Christ, magkaroon ng mga malalakas na lindol, ang sabi ng Biblia, Matthew chapter 24, mga labanan sa bansa. Napasok na tayo ito mga kapatid. Isang sinyalis na malapit na darating ng Panginoon. Kaya kailangan natin magbalik loob sa Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa hapon na ito. Na ipangaral, O Diyos, ang iyong salita dito sa palengke, Panginoon, ng bayan ng Pamplona. O Diyos, hindi po namin plano ito. Bakit nagaganap ito? Plano mo, O Diyos, dahil may mga inihanda ka na nakarinig ng iyong salita. May mga bagay, O Diyos, at minsan ay ayaw namin pakinggan. Pero kapag ikaw, O Diyos, ang kumilos, Panginoon, yung mga bagay na ayaw namin marinig, talagang ipinaparinig mo, O Diyos, dahil ayaw mo kaming mapahamak malang araw sa apoy ng impyerno. Kaya Panginoon, salamat, O Diyos, sa mga sinadyang makinig sa hapon na ito. Panginoon, patuloy kang mangusap sa kanilang mga buhay. Tulungan niyo po sila na makilala kanila. Panginoon, na sumampalataya sila palang araw, na sila man din, Panginoon, ay tatawag sa iyong pangalan. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Panginoon, tulungan niyo po kami na may ayos ang aming mga puso sa iyong harapan. Lord, alam mo ang kanilang kalalagayan. Alam mo ang kalalagayan ng kanilang mga pamilya, ang kanilang buhay, O Diyos. Dumadalangin kami sa iyo, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na sa pangalan ni Jesus, tulungan mo sila, O Diyos, na buksan ang kanilang pangunawang spiritual at ang kanilang mga puso, Panginoon. Lord God, tulungan mo, Panginoon, na ikaw ang hanapin sa kanilang mga buhay. I-plus mo ang kanilang mga buhay, maging ang kanilang mga paninda, business, Panginoon. Lord, i-plus mo, O Diyos. Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang kilalanin nila, Panginoong Jesus, sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, salamat, maging O Diyos, ang Mayor, Panginoon, ng bayan ng Pamplona, Vice Mayor, lahat, Panginoon, opisyalis, O Diyos, ng bayan ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, tulungan niyo po sila na magawa nila ng tapat, O Diyos, ang kanilang tungkulin, Panginoon. Ang pagsama mo'y maranasan dito sa bayan ng Pamplona. Salamat po, O Diyos na banal. I-bless mo mga buhay, mga pamilya, Panginoon, dito sa malapit, dito sa palengke. We pray, Lord, na one day, O Diyos, may makikita ka, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos, na may mga tumatawag sa pangalan mo, may mga naglilingkod sa iyong pangalan, may mga nangangaral na din balang araw, Panginoon, ng iyong salita, at ikaw ang itinataas. Salamat, Panginoon. I-bless mo, O Diyos, sa mga buhay na narito. In Jesus' name, amen and amen. God bless po sa ating lahat. Magandang hapon po sa atin.